Tiniyak ng Office of the Ombudsman, natutugon ito sa direktiba ng House Justice Committee na magsumite ng certified true copies ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth SLN ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, nilinaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi siya personal na dadalo sa pagdinig sa April 14, kundi ang opisyal na tagapag-ingat lamang ng mga dokumentong magdadala ng mga ito. Ang sapina na nilagdaan ni Speaker Faustino D. III, Committee Chair Representative Jervil Luistro at Secretary General Cheloy Garapil ay nag-aatas sa Ombudsman ay sumite ang SLN ni Duterte mula 2007 hanggang 2025. Kailangan umano ang mga dokumento upang suriin ang mga deklarasyon ng Vice Presidente kaugnay ng mga reklamong impeachment na inihain ng iba't ibang grupo at sinuportahan ng ilang mambabatas. Kasabay nito, ibinatawag din ang detainee na si Ramil Madriaga na nagsabing siya ang naging bagman ni Duterte. Inutusan naman na siyang humarap sa April 14 at magsumite ng orihinal na kopya ng kanyang affidavit noong November 2025 kasama ang mga ebidensya. Nagpaalala naman si Manila 3rd District Representative Joel Chua na ang impeachment hearings ay seryosong tungkulin ng konstitusyon at hindi dapat ituring na showbiz. Tugon ito sa puna ni Zamboanga Mayor Kimer Olaso na tinawag na palabas lamang ang proseso. Dagdag pa niya, ang impeachment ay pagsubok sa kakayahan ng mga lider na manatili sa pwesto. Samantala, nilinaw ni Misamis Oriental Representative Karen Lagbas na ang boto niya sa committee level ay para lamang sa pagtukoy kung may sapat na batayan ang reklamo at hindi pa ito aktwal na boto para sa impeachment. Pinaliwanag niyang dumaraan pa sa ilang yugto ang proseso. Pagtukoy sa forma at substance, pagsusuri ng grounds, pagdinig sa ebidensya at paghahanap ng probable cause bago makarating sa plenaryo. Ganito ang bahagi naman ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General at ito po itong call sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Magkasubukan na po ang ating legal